Saan nga ba eksaktong nangyari ito? Kasi kapag naiisip natin ang mga pag-aalsa, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay Maynila o kaya naman Cavite, tama? Pero itong matapang na republikang ito, nandun siya nakatago sa Hilaga. At ang mas nakakabilib pa rito, binuo at pinamunuan nito ng isang lalaking nagngangalang Juan de la Cruz Palaris. Isang taong tumayo, nanindigan at literal na humarap ng buong tapang sa isang dambuhalang imperyo. Tingnan natin kung paano nabuo ang lahat ng ito. Nagsimula ang kwento noong taong 1762. Bakit mahalaga yung 1762? Kasi ito yung panahon kung kailan inatake at sinakop ng mga puwersang British ang Maynila. Dahil sa kaguluhang yan, nahati ang atensyon at malubang mina ang puwersa ng mga Kastila sa mga probinsya. Kaya kung titingnan natin batay sa kasaysayan, itong kahinaan na mananakop ang siyang nagbigay daan, kumbaga ito yung naging perpektong pagkakataon para mag-alsa ang mga taga-Pangasinan. Mula doon, nagkaroon ng tuloy-tuloy at 2 taong paglaganap ng revolusyon hanggang sa muling nakabalik ang buong lakas ng Espanya pagdating ng 1764. Pero sandali, bakit nga ba sila nag-alsa sa simula pa lang? Gusto kong linawin na itong revolusyon ni Palaris, hindi lang ito basta walang dahilan o biglaang pakikidigma laban sa gobyerno. Hindi ganon. Ito ay isang direktang reaksyon, isang malawakang protesta laban sa napakabigat na tributo o buwis at ang patuloy na pang-aabuso ng mga praile at mga lokal na opisyal na Kastila. Kumbaga, punong-puno na talaga ang mga tao sa matinding opresyon at kahirapan. Kaya ang pag-aalsang ito, naging boses siya ng mga naapi para bawiin ang karapatan at dignidad nila bilang mga tao. Ngayon, ang talagang kapanapanibik dito ay yung background ng pangunahing tauhan natin. Si Juan de la Cruz Palaris, hindi lang siya basta pangkaraniwang mamamayan na bigla na lang naisipang lumaban ng walang plano. Makikita natin na isa talaga siyang dating opisyal sa mismong hukbong Kastila. Isipin niyo yung bigat nun, di ba? Alam niya yung taktika ng kalaban, alam niya kung paano gumalaw ang militar, at naiintindihan niya ang estratehiya sa pakikidigma. At eksakto, yung karanasang ito mismo ang nagbigay sa kanya ng sapat na kakayahan at kredibilidad para mamuno sa libu-libong tao at sabihing tama na, sobra na. At dahil nga sa mahusay at matapang niyang pamumuno, hindi lang isang barangay o isang kanto ang nag-alsa. Kumalat ang apoy ng revolusyon at kumalat ito ng napakabilis. Nagsimula ito sa sarili niyang bayan, ang Binalatunggan. Pero hindi nagtagal, sumama na rin ang mga karatig bayan ng Dagupan, Kalasyaw, pati na rin ang Manggaldan. Itong mabilis at malakas na pagkakaisa ng iba't ibang bayan, matindi nitong yanig ang kapangyarihan ng Espanya sa buong rehiyon. Parang biglang-bigla na lang, nawalan ng kontrol ang mga kolonyalistang opisyal sa napakalaking bahagi ng Pangasinan. Na nagdadala sa atin sa nakamamanghang numerong ito, 2 taon. Mula 1762 hanggang 1764. Alam nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang makamit ang ganap na kalayaan, kahit sa loob lang ng ilang linggo o buwan, ay may tuturing ng isang malaking himala. Pero ang mapanatili ito, ang mamuhay ng ganap na malaya mula sa matigas na pamumuno ng Espanya sa loob ng 2 buong taon, isang pambihira at napakabigat na tagumpay nito. Isa itong yugto ng kasaysayan na aaminin natin madalas nakakaligtaan sa mga aklat natin. Pero grabe yung ipinapakita nitong hindi matatawarang katatagan at abilidad ng mga Pilipino na mamuno sa sarili nila. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay kung paano nga ba nila pinatakbo itong kalayaan na ito. Paano nga ba umikot itong tinatawag na gintong panahon ng Pangasinan. Una, nagtatag sila ng sarili nilang pamahalaan na hiwalay sa mga mananakop. Pangalawa, pinutol nila ang pinakamalaking tanikala ng kolonyalismo. Tumigil sila sa pagbabayad ng hindi makatarungang buwis sa mga Kastila. Wala nang bayad-bayad. At pangatlo, matagumpay nilang pinag-isa ang buong regiyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Palaris, napatunayan ng mga taga-Pangasinan na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, mamahala ng isang lipunan at maging masaganan ng walang sinasandalan kundi ang isa't isa. Ngunit, tulad ng maraming dakila at madamdaming kwento sa ating kasaysayan, haharap tayo sa isang napakabigat na katotohanan. Paano nga ba nagwakas ang yugto ng kalayaang ito? Pagsapit ng taong 1764, natapos na ang digmaan sa pagitan ng Britanya at Espanya sa pandaigdigang entablado. Ibig sabihin, nabawi na ng Espanya ang Maynila.
At dahil dyan, nagkaroon muli ng buong kakayahan at pagkakataon ang mga Kastila na ibuhos ang lahat ng puwersa at sundalo nila para bawiin at parusahan ang probinsya ng Pangasinan. At dito na magsisimula ang malagim na pagbagsak ng natatanging republikang ito. At dito na natin mararanasan ang marahil pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito. Alam nyo, hindi tinalo si Palaris sa isang patas na labanan sa parang. Ang pinakalungkot at pinakamabigat na katotohanan, pinagtaksilan siya ng sarili niyang kadugo. Ayon sa kasaysayan, ang sarili niyang mismong kapatid ang nagturo sa mga Kastila kung saan siya maingat na nagtatago. At ginawa niya ito para saan? Ginawa niya ito kapalit lamang ng personal na kaligtasan niya mula sa pananalakay ng mga Kastila. Isang napakalaking trahedya. Nagpapaalala ito sa atin na minsan ang pinakamabigat na kalaban sa paglaya ay hindi ang mga armadong dayuhan, kundi ang kahinaan at pagtataksilyang sarili nating mga kababayan. Ang sumunod ay isang malagim na katotohanan ng kasaysayan. Noong 1765, si Juan de la Cruz Palaris ay tuluyang hinuli at dinala sa Kapitolyo. Doon, binitay siya ng walang awa. Pero hindi pa doon nakontento ang mga galit na opisyal na Kastila. Ang katawan niya, literal na pinaghati-hati at ipinaskil sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Malinaw na ginawa ito hindi lamang bilang parusa, kundi bilang isang brutal at malagim na babala. Nais nilang maghasik ng matinding takot sa sinumang magtatangkang sumunod sa mga yapak niya at hamunin muli ang kapangyarihan ng Espanya. At napakalinaw nitong ipinapakita kung paano isinasagawa ang sadyang pagbura sa kasaysayan. Kasi hindi pa doon natapos ang parusa eh. Pansinin nyo, ang bayan kung saan nagsimula ang lahat, ang Binalatongan, ay tuluyang pinalitan ng pangalan. Tinawag itong San Carlos ng mga Kastila. Bakit nila ginawa yon? Dahil sa matinding galit at kahiya, gusto nilang burahin ang anumang alaala at bakas nung matagumpay na pag-alsa. Gusto nilang ibaon sa limot ang kapangyarihan at ang maipagmamalaking pamana ng revolusyon ni Palaris sa pamamagitan ng pag-agaw maging sa orihinal na pangalan ng sarili niyang bayan. Pero ang pinakamalaking tanong dito ay, nagtagumpay ba ang pamahalaang Kastila sa estratehiya nilang manakot? Ang maikling sagot, hindi. Dahil imbes na mabalot sa matinding takot at tuluyang sumuko ang mga tao, yung trahedya at malagim na sinapit ni Palaris ay lalo lamang nagtanim ng malalim at hindi mabasag na binhi ng nasyonalismo. Ang tapang ng Binalatongan at ang pangarap ni Palaris ay nananatiling buhay at nag-alab sa puso ng bawat Pangasinense. Hindi kailanman nabura ng bagong pangalan o ng brutal na sentensya ng kamatayan ang sikay at pagmamahal nila sa kalayaan. At dyan natin tatapusin ang pagtalakay na ito. Bit-bit ang isang napakamakapangyarihang kaisipan. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa lakas ng loob na tumanggi sa pang-aapi. Si Juan de la Cruz Palaris ay mananatiling nakatindig bilang isa sa mga pinakadakilang bayani ng Pangasinan at ng buong bansa, kahit papilit na pinag-isipan ng nakaraan na siya'y burahin sa ating alaala. Ang kwento at sakripisyo niya ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang hamon na dapat nating pagnilayan. Ilan pa kaya ang mga magigiting na Pilipino ang nakalimutan na ng panahon dahil hindi natin naisa sa pelikula o naisusulat sa mga aklat natin? Kaya inaanyayahan ko kayo, magsaliksik, alamin ng mas malalim ang kasaysayan ng inyong sariling mga probinsya at patuloy na tuklasin ang mga bayaning hindi man pamilyar ang pangalan, ngunit buong pusong nagbuwis ng buhay para sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.